Hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo na papanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghay ng pagbasa para sa araw po ng Sabado, April 6, 2024. Hahanguin natin ng mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos. Ang kabanata po ay 16, mga talatang 9 hanggang 15. Umagang-umaga ng araw ng linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang nagpakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapis at umiiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at nagpakita sa kanya. Siya'y nagpakita rin sa 2 alagad na naglalakad patungo sa bukid, ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang 2 at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari. Ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos nagpakita siya sa 11, samantalang kumakain ang mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang reflection po or pagsasadiwa ay hahanguin natin sa Aklat ng Simbahay 2024. Sila may hindi pinaniwalaan. Ito yung mga nagbalita sa mga unang nakakita ng muling pagkabuhay ni Jesus. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. So hindi sila naniwala sa mga nagbalita, sa mga alagad na buhay ang ating Panginoon. Ngunit alam naman natin na karamihan sa kanila ay to see is to believe. Maniniwala ako kapag nakita ko. At hindi lang naman sila yun tayo din sa kapanahunan natin ngayon. Maniniwala ako kapag nakita ko. Pinaniniwalaan natin at sinasampalatayaan natin ng isang bagay hanggat makikita natin. Kung hindi natin nakikita, hindi natin pinaniniwalaan. Kasi nga, to see is to believe. Pero ang nais ng ating Panginoon, believe, then you see. Pinaalala ni Jesus sa kanila nang siya'y nabubuhay pa, na siya'y muling mabubuhay pagkatapos ng 3 araw na siya'y mamatay. Ngunit hindi ito pinaniwalaan. Kaya ang sabi ng ating binasa, pinagwikaan. Siguro sinermonan, pinagalitan sila. Lahat marahil ay nakaranas na mag-alinlangan. Totoo yun. At mag-agam-agam. Alam naman natin na minsan ang pag-aalinlangan ay dumarating sa mga taong dumaranas sa mga pagsubok, kahirapan, mga suliranin ng buhay. Katulad ni Juan Bautista nang siya'y nasa pulungan at bilangguan, nagpasugo kay Jesus at ipinatatanong kung siya na ba o may hinihintay pa silang ibang Mesiyas. Diba? Minsan nakakaranas tayo ng pag-aagam-agam pagdududa sa panahon ng kasiphayuan, sa panahon ng sakit, pagsubok, problema, suliranin ng buhay. May iba't ibang maaaring dahilan. Baka dati may karanasang dalin lang ng isang tao, hindi na muling pinagkakatiwalaan, o baka may hinala kung nagsasabi ba ng totoo o hindi ang tao. Totoo din naman. Minsan ay nadadala kaya pinag-aalinlangan. Minsan may mga tao din naman na umaabuso kaya pinaghihinalaan, pinagdududahan. Paano naman kung may mga nagpapatotoo o sumasaksi sa katotohanan ng isang bagay? Kapag totoo na ang ipinapatotoo, dapat paniwalaan natin ang pagsaksi at pagpapatotoo ng taong nagpapahayag ng kanyang patutuo. Kung may mga nagpapatotoo sa isang bagay, baka mainam nang maniwala sa nagpapatotoo. Kung sa bagay, totoo din naman kung nais, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Nariyan ang hiwaga ng kalayaan ng tao, malayang maniwala o malaya rin namang hindi maniwala. So nasa atin din ang pagpapasya kung tatanggapin o hindi ang patotoo, ang pagsaksi o ang paghahayag ng isang tao. Ngunit, ano nga ba ang tunay na kalayaan? Isang makasasagot nito ay ang katotohanan.
Tunay na katotohanan ang makapagpapalaya sa tao kung nanaisin ng tao. Nais ng Diyos na sana sumampalataya ang lahat ng mga tao'y sa sugong si Hesus Kristo, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ngunit kahit ganun man, may mga tao pa rin umaayaw dahil sa katigasan ng mga puso at isip. Totoo yun. Dahil sa katigasan ng kanilang ulo, ng puso, ng kalooban, hindi nila tinatanggap ang katotohanan kung paanong ang paraon ay pinagmatigas ng Diyos ang kanyang kalooban. Kaya ang panawagan ni Moises at ng bayang Israel na sila'y pakawalan, palayain, pahintulutan ng sumamba sa ilang, ay hindi pa rin sila pinayagan. Kaya kinakailangan pa ang padalhan ng maraming salot para lumambot ang kanyang puso at kalooban. Minsan sa atin kailangang wag na nating hayaan na may dumating pa na mga ganoong pangyayari bago natin paniwalaan ang gustong ipahatid sa atin ng ating Panginoon. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lang palaging masasabi at sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.